ang ibang itataas sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga karir, sa lahat ng aming mga aspeto sa buhay po namin. Ikaw lamang, Panginoon. Wala na pong iba. Kaya may nakita mo kanilang pagtas ng kanilang mga kamay. Abutin mo, Panginoon, ang kanilang mga dalahin, Panginoon. Ito ba'y problema sa kanilang pamilya, problema financially, sakit, Panginoon. Abutin mo sila, Panginoon. At ang dalangin, Panginoon, sa oras na to, ang kanilang mga bigati ngayon na pagtaas ng kanilang mga kamay, kinuha mo na, Panginoon. Susolusyonan mo ang bawat problema. Aayusin mo ang bawat problema. Ang mga may utang makakabayad in the name of Jesus. Ang mga struggle financially, Panginoon, i-enable up mo, Panginoon, ang kanilang mga financial upang makasupport, Panginoon, sa iglesia na to. Yung mga negosyo na pagpapalain mo, Panginoon. Ang kanilang mga bata na nandito na nag-aaral, Panginoon, wala po dito hihinto. Lahat sila makakatapos, Panginoon. Gaganda ang kanilang mga buhay. Panginoon, ang iyong lingkod ay tumayo na. Not my knowledge, my God. And let the mantle of anointing of the Holy Spirit, and let the Holy Spirit right now, my God, you are being a teacher. Maghari ka, Panginoon. At lalabas mo kami na mas more na nagtitiwala sa pangalan mo, nagtitiwala sa kapangyarihan mo. Hindi ka pa rin nagbago. At we believe in the name of Jesus, you are the same yesterday, today, and forever. Kung paano mo hindi pinagkulang noon ang mga taong sumunod sa iyo, kung paano ginamot mo ang mga taong sumunod sa iyo, nagtiwala, manggagamot ka pa rin until ngayon. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Itago mo ko sa pinakailalim at ang kaningningan mo, Panginoon, ang siyang makikita. Harasya, tarararabasya. Paragsakan ti puso pa po, ti bunga iti karkararan. Bunga ti kararagap. Nabiyag ka po, Diyos. Nabiyag ka po. Mamati ang kamasmur nga kuti kamay. Dito'y iglesia ato'y. It we believe of your word, that your word can transform life. Your word, Panginoon, magpapatibay sa aming pananampalataya. At ang mga salita mo, Panginoon, ang paghahawakan namin to fight this word in the name of Jesus. Sa Lord, tad ko di mapagbating ang oras. Limitado ang sika, unlimited ka po. Kukam ti amin nga dayaw. Gloria kan kinatango. At itidawat mi. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Pakialaman yung cellphone dyan ni nanay yung tayo jokan niya. Udot kayang ko. Nakilakasan niya, kakapsat. Anak. Kinikkandak tinom. Iba ka man takaba yung naragsakap manan, kapsat ko na. Nga makita ka. Bagam di sangwanan no lalaki nagwapo ka kung maragragsakan nak. Nga makita ka ko ng manan. No babae na pintas ka ko nam. At ang madatalikudam ko nam, naragragsakan nagtadda ka manan, kapsat ko nam. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos. Sino po dito mga kapatid na naniniwala na kayo po ay pinagpala na ng Diyos? At ang mga nandito ngayon, naniniwala pa kayo na ginamot ka na din ng Diyos? Naniniwala din pa kayo mga kapatan na kayo lahat ay makakapagtapos in the name of Jesus? Palakpakan nga natin ulit ang Diyos na buhay. At ipusok, amo niya po Diyos, no kasano karagsakit at na, dati bumbunga ti karkararag mi.
ni Apo pugno, ket nabiyag. Bagam takabay mo nabiyag ni Apo Diyos. Mamati ka lang, na Apo Diyos kat agkuti. Amen? In balance. Kahit kung mapunod at tisango, in balance, pasango yun dumaman. Kahit kung makita, pasango kayo, nagpi-face to face tayo, sino titat talikod. Noong nalakalaan Sunday, ang pinag-aralan po natin is all about faith. Ano yung maipapamana mong pananampalataya sa inyong mga anak, ang mga next generation? Tanungin mo nga sa katabi mo, ano yung maipapamana mo? Ay napag-aralan natin next Sunday, makaalis ko mo di pamatim, iji palayo. Makaalis di pamatim, di karubam. Makaalis di pamatim, ijay trabaho. Sa Tagalog, nawa ang iyong pananampalataya ay naaalian ng ibang hindi naaalian ng ibang pananampalataya. Sa mundong ito, nakikita nyo, talagang the Bible said, the words, itilubong or dito sa mundo ay palagang pasama ng pasama. Tama po ba? Yung dating magkaibigan ngayon, hindi na magkaibigan. Yung mga dating nasa gobyerno na magkakaibigan ngayon, hindi na magkaibigan. Because the word of the Bible is truth. Totoo at hindi nagbabago. Na ang mundong ito ay punong-puno na ng kadiliman. Kaya kailangan ang iyong pananampalataya ay tayuan mo. Sabi mo sa katabi mo, tadram. Tadram ti pamatin. Kunang harashikira bababasyende. At ang ating pag-aralan ngayon, kung last Sunday, kailangan mong yung pananampalataya ma-share sa iba. Ngayong Sunday na to, this is a part 2. At yung part 2 na to, nawa mga kapatid, ikaw at ako, mas more ng pananampalataya mo ay aangat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat bansot na Kristiyano. Hallelujah. Praise the Lord! At binigyan ko po ng abbreviation ang pananampalataya. Anong spelling po ng faith? Sige, plus 10 kayo. At ang ating pag-aralan is all about faith. Faith focus in God promises. So ito yung 4-5 na pag-aralan po natin. Rather, focus in God's promises. Yung A, action in obedience. Yung I, inner strength. And yung T, trusting in His timing. And yung H, sabihin natin lahat, sabay-sabay tayong magbasa. Yan yung 5 na pag-aaralan natin ngayong umaga. At palakpakan po natin ng Diyos dahil yung excited, pumalakpak. Number 1 na pag-aaralan natin para hindi po tayo magtakal. Number 1, the power of God released through faith. Hindi pwedeng papasok or huhulog or mararanasan yung pananampalataya, yung miracle ni Lord kung wala kang pananampalataya. Like example, meron akong pinalalangin noon. Ito po yung naka-wheelchair. Ang sabi kasi ng doktor po ay hindi na ako makakalakad. Uulitin ko, kaya ka pa rin palakadin ni Lord. Pero yung sumbat na latag at sabi kasi ng doktor ay hindi na ako makakalakad. Dadaloy kaya yung sinasabi niya, release the power of God kung yung tao ay hindi na naniniwala. Ganon din tayo. In short, the story, yung pinanalangin ko na yon, hindi nakalakad. It because nakatatak sa utak niya, natakatak sa puso niya, ang sabi ng doktor, hindi na ako makakalakad. Ngayon, tatanungin kita kapatid, ikaw at ako, are you still believe that God is performing miracle in your life? Nakapoy. Mamati ka pakadingin gana itatan ni Apo Diyos agaramit pa iti miraculous iti biyak mo. Hallelujah. Kitno dati pamatin agkuti ni Apo Diyos.
Hallelujah. Palakpakan niyo man na po Diyos. Kinamuyo kabsat yung negosyo mi. Gaputag paspasting kami ang kami makawar nga makawar. Amoy aramiden na po Diyos tagibaon ti customer. It because our faith. Ti pamating mangpangbang or magbibigay ng tinatawag na release the power kapag mayroon kang pananampalataya. Kaya sino man na may sakit ngayon, na nandyan sa upuan, physically, spiritually, kung mayroon kang iniindang sakit, kabsat, mamati ka, rumwar ka nga nalain. Alam niyo po kung faith yung pananampalataya. The Bible said, kung na natin ti Biblia kabsat, no dati basit, a mustard seed lang ti pananampalataya, you can pray for that mountain, kat umalis ijay. Alam, mayroon pong kwento po, I think, parte ata love sa South Korea, ay China pala, China ba? Yung isang tribu po na may bumisita sa kanya, yung pinaka-head nila, true story po ito, that pinatkuha yung isang tribu na nananampalataya sa Diyos. At ang sabi sa tribu na to, kapag hindi gumuho yung buntok na yan, papatayin ko kayong lahat. Nagtakda ng oras, nanalangin ang mga tribo na yon sa ating Diyos na buhay. Umiiyak mula sa matanda't pinakabata. Dahil mayroong ngang panahuin na harap-harapan patayin mga yun. Alam niyo po, yung kinaumagahan, wala pa rin nangyayari, hindi gumuguho yung bundok. And one thing nangyari po, isising ko sa GC yung link po ng kwento na to. Nung malapit na yung oras at ang mga tribo pa rin ay umiiyak, napagod na po yung iba. Pero may isang bata po. May isang batang puslit na tinuro yung bundok. At again, lumakas yung pananampalataya ng tribo na yon. Umiyak na naman sila. Ano po nangyari? Bumagsak yung bundok. It because yung pananampalataya ng mga bata na yon. Napagod na yung mga kasama niya, pero yung bata tinuro niya. At muli, ang kanilang mga tribo ay umiyak, nag-perform ng miracle. Kaya ikaw, kung naman tagaabay mo, ang pananampalataya mo, ang titibag sa kampon ni Satanas. Amen! Palakpakan tayo na po Diyos. So number 1 na pag-aaralan po natin is all about focus in God promises. If you focus in God promises, lumalaki at tumitibay ang pananampalataya mo. But if you focusing outside in that Bible, you focusing in this Word, you're focusing sa mga bagay na hindi nakakatulong sa pananampalataya mo, hihina ka. But if your eyes, if your heart, focusing what God's promises in your life, at dati dakkel nga ramidin na Apo Diyos. Bakam ti kaabay mo, ti promise na Apo Diyos. Paypayso. Numbers 23, verse 19. Iti Apo, kunana, hangapalso. Iti tao, kunana, jay ang tao po ay hindi tumutupad sa promise, ngunit ang pangako ng Diyos siya ay gagawin niya at ikakatuparan niya. Kaya kapatid, I will encourage you right now. Kunana dita, focus in God's promises. Tingnan po natin yung verse. Faith begin with our own ability, but fixing our attention on a character and promises Almighty God. Kabsat kita tayo yung verse na. Adyam tayo yung verse na. Sige anak, hindi siya nag-aalingan sa kanyang pangako. Tingnan nyo nga, hindi siya nag-aalingan. Sometimes parents, nakaduti pangako tayo, anak tayo nga natupad. Tama po ba? No birthday, magluto ak iti spaghetti, ingan na dumtang di birthday ng pansit. Sino po guilty? Regalwang kanto, anak ti cellphone, dumtang ti
happy birthday na wanti cellphone. Sino pong mga anak na maraming pangako yung parents na hindi natupad? Taas yung kamay. Ay, talagang palakpakan natin yung mga parents dito. Tumutupad sa mga pangako. Tinan po natin na sa halip lalo siyang lumalakas dahil sa kanyang pananampalataya na nagpupuri sa Diyos. Verse 21, lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Verse 22, kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid na Diyos. Kapatid, if you have a faith na hindi natitibag at i-claim mo yung promise ni Lord, tandaan mo po, the promise of God is not broken. Ti pangako ni Apo Diyos hanga maburak. Bakos ti pangako ni Apo Diyos, kanyang tutuparin. Ang hirap naman, pastor, kasi wala akong pangako na alam ng Diyos. Remember this one. There have 34,000 promises in the Bible. Kaya kung meron kang alam, everyday na dinideclare mo ito promise ni Lord, everyday gagagawa ang Diyos. Kaya dapat mong gawin, mag-memorize ng promise ni Lord. Kaya sometimes, bakit hindi ko na-experience, pastor, yung promise ni Lord sa akin? Bakit, pastor, lagi naman ako nagsisimba, wala naman akong nararanasan. Hindi ka naman nag-memorize. Anong sabi sa Bible? If you declare my promises, I will do it. Wala tayong dinideclare. Sabi mo sa katabi mo, mag-memorize ka na. Mag-declare ka kasi. Amen. Wala tayong dinideclare anong gagawin po ng Diyos. Pero kung meron kang i-declare, the Lord, our God, gagawin niya. Sabi niya, Pito, God's promises are true. Totoo po. God's promises is still the same yesterday, today, and forever. Sino pong naniniwala yung pangako ng Diyos noon sa mga Israelita ay kaya din gawin ng Diyos sa iyo ngayon? At tatanungin kita mata-tumata, sino nagutom na dito? Wala. Sino po pinabayaan ng Diyos? Sino po dito yung may hiningi hindi binigay ng Diyos? Sobra-sobra nga. Wala kang ang hiningi pero binibigay pa rin ng Diyos. That is the love of God. Ang tao kasi, kapatid, hindi nakukontento. Binigyan nga ng 1,000, gusto niya 10,000 pa. Di pa pwedeng ipasalamat mo kung ano yung binigay ng Diyos ngayon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, step by step kasi. Sometimes, kaya't mo biglaan. Kabsat, awon tikis jay, di ba, Hibol? Ang gusto ng Diyos, step by step. Dahil katigasan po ng mga Israelite, imbis ko mga 40 days lang iti, pinaglakbay da. Imbis na 40 na araw lang ang magnada, anong nangyari po? 40 years. It because yung kakaapurat, katigasan ng ulo po nila. Ngayon kita man di kaabay mo, gamam man di ulo na, gamam lang. Pakiramdamam lang. Sige, gamam, igaman nyo lang. Pakiramdamam mo na tangken tulo na ata. Palakpakan ka natin ng Diyos. Dahil po sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, hindi nila nakatamtan yung promise ni Lord ng 40 days. Nakamtan nila yung promise ni Lord in 40 years. Kaya kung matigas yung ulo po natin, imbis sana na 4 years lang, 40 years, ala, gugugod kanton, nakapoy ton. Kaya kapatid, sa mga matigas ng ulo, matagal mong matatamasa kung ano yung promise ni Lord. Amen. Kaya kung gusto mo na 4 years lang, mga youth na nag-aaral, imbes nga 4 years lang, te college na, naging 10 years, kakaawol na. Tama? Kakaapura niya sa love life, nag-breakdown, ang ganas na nga gribyon, apay kami nga saragam ti love life. Tama, nabagsak ka tuloy nung final exam mo. Ako di ako balakid sa love life niyo. Pero alam niyo po ba, na kapag nag-aapura kayo lagi kayong napapasubsub. Kaya kita man takabay mo no kabataan ata no gap-apura. Huwag kang mag-apura ko nam. Makikita kita
Sige, makikita kita na nakakutsi pa bago ka mag-love life. Di ba ang sarap po na pupunta kayo nangangarap? Tinan nyo po, ang laki yung parkingan ng church natin, pero umot nag-parking to. Tinan nyo kung gano'ng kaluwang yung parkingan. Yan po yung pangarap namin nung nandun kami pa sila nanay. Nanay Tots, until now, yan pa rin yung pangarap ko. At naniniwala ko mata to mata, all of you, in I, magkakaroon po ng sasakyan Sunday. Palakpakan mo nga ang Diyos. Dahil naniniwala ko yung pangako ng Diyos, hindi po siya nangako na hindi niya gagawin. Mangarap ka at mag-stay ka sa pangako ng Diyos, ito'y gagawin niya. Anong susunod? So F, action in obedient. Yep, do you have a faith? Sabi mo, Lord, andun ako sa promise mo, pero wala kang action naman. Natutulog ka naman maghapon. Hindi ka naman nagtratrabaho. Ang mga kabataan hindi naman nag-aaral mabuti. Lord, sabi mo sa pangako mo, gaganda yung buhay ko, pero nagpupuyat ka lang naman na walang kabuluhan. Tapos sabihin mo, Lord, pinabaya mo naman ako sa exam ko. Board exam ko yon. No. It's all about your action. Wala kang action, kapatid, kung wala ka pong mayroon kang pananampalataya at wala namang action is dead. True faith require movement. Yan po natin, ang ganda po dito. Sabi niya, true faith require movement. Mayroong pong paggalaw. Hindi pwedeng, I believe in you, God, dito na lang ako uupo. Walang ganon. I believe in you, God, Lord, I pray sa makakain namin mamaya na magkakain po kami ng lechon, pero naturog ka magmalmalam. Bayan nyo lang tabing. Na, makapangang kagarti lechon, no di ka mga nagtrabaho malmalam. Lagi ko itong sinasabi, agbunga, itinasya at ginagagot. Amen. Lagi itong sinasabi po ng aking mga magulang, no dati imulam at apitam. At doon ko na naunawaan ngayon, tinagagat gayam, dakkel iti, maaramid na dito'y lubong. So ano, sadot katatay, baka mantakabay mo? No, sadot katata ko nam. Maturok ka lang. Awanti papanam. Yes. Kunadar jilit babakit. Nabiyak ngalis kunadar. Ning. Singer ta talaga. Alaan yun no, agdram. Yun no, pag lang, okay lang. Tinan po natin yung verse. Ang ganda po yun ng verse nito. Sige nga po. Next. Ano yung sabi niya dyan? James 2 verse 17. Ang magbasa po ay pagpapalain ng Diyos. 1, 2, 3, go! Okay, sa Tagalog nga yung mas malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Tama po ba? May pangarap ka kung wala namang gawa. Nako, talagang maraming mga future musician. At maragsakan ti pusok ta nga maibusan ating nga church, no kasta. Kananayan nga da iti musician tayo. Kuna na dito'y action in obedient, kuna na dito'y hindi masasabi na mahal natin ang Diyos kung wala pong action. Tama? Lord, I love you. Nagsugsugal ka pa yung mat, tapos ibang nga I love you. Kitam takabay mo, bakang gana tadag-sugsugal pa eh. Oops! Kunam di kabayo. Itigil mo na yan. Kunam. Sabi niya dito, mahal mo siya, wala namang obedient. Lord, I love you. Agkup-kupya ka mo at assignment. Nagdubong-dubog na rin yung bawaling ayot na eh. Na? Lord, I love you kunam. Nakatagtagit na ko lang tidungan ng buwan. Nagtaya ka man ng tiwitingan. Wala pong I love you sa walang obedient. Nako na ti David, na? Nako na iti Biblia.
Obedience is better sacrifice. Uray na kadador aramidem ka ni Apo Diyos na awam mo ti pag-obedient mo is useless. Ang pag-obey kay Lord, wala pong lugi. Alam niyo po ba, pang-lima ko nang basahin ng Biblia. Ngayon nasa Old Testament ako. Naaawa ko sa mga lingkod ni Lord na nag-disobey sa Old Testament. Ang grabe noon. Dahil Old Testament, kapag nagkamali ka, patay lahat. Pati yung mga pamilya mo. Nag-disobey sila kay Lord. Ano po nangyari? Lahat ng pamilya na namamatay. Buti ngayon, kapag hindi nag-disobey tayo kay Lord, may grace kay Lord. Kaya wag mo din abusuin yung grace. Alam niyo po ba nakakalungkot na kahit anong gawin mo sa panalangin kung wala ka pong wisdom sa obedient? Like example po, alam mo na nga po na diabetes ang pamilya mo. Diabetes mula sa ninununuhan mo until now ay diabetes, nagrawot ka pa lang milk tea. Kabataan. Naglawot ka pa lang ti soft drinks. Agtawang ka 40, Pastor, kararag na man. Hello? Nagrawot ka mo bulalo ka, high blood kayo. Amen. So nga is disobedient to the Lord in cause of negative na mangyayari po sa buhay natin. Amen. Eh sabihin mo sa katabi mo, huwag ka kasing pasaway. Sabi niya dito, ang bawal ay bawal. Sabi niya, ang maliit o malaki na kasalanan is still kasalanan. Basit mo lang, 20 mo lang yung nakita di kabinet. Matarusan kayo, takasta mo, hindi malaglagip ko. No. Inikat na di pantalon ni taltalon ni dadin dahil ang pagpustak ti basketball, sarunwak nga dagusan. Mangalak ti 100, di pagpusta ko, di basketball idi. Ngindamwak, nagmulmula kagayam tigis jay, di anak mong tumot, iso aramidan na. Amen. If you are not disobey right now in the God, agmulmula katatatimadi, agbungan to darya anak mo mutibadi. David, when Bathsheba ay inasawa niya, nagkamali si David, ano nangyari po? Yung mga anak niyang sumunod, ganun ang nangyari. Kaya, kapatid, I encourage you, may panahon pa na magbago tayo. Amen. Palakpakan mo ng Diyos. Pangatlo, anong susunod sa faith? Inner strength. Ano yung sinasabi po na inner strength po dito? Sige nga po ang sabi niya, when operate in faith, we tap into the supernatural reserve of power. The Holy Spirit is strengthening our inner being to endure hardship. I mean, the Holy Spirit in you. No, da kanyang talaga, the Holy Spirit, oray niya nga problema. Oray niya nga bagyo. Oray niya sumakbay kanyang kahit anong problema na dumating sa'yo, parang wala lang. Meron kang paring peace. Bakit? Kasi ang Diyos ay kasama mo. Pero sometimes kung wala yung Espiritu sa'yo, nahihiwalay. Dahil mas malakay na yung flesh, agsugsugal ka manan, kilamanan ti aramido mo, naging inom kan, ang mapanagimungan, wala na yung holiness sa'yo. Nangyari po, lumalayo yung Espiritu at lumalayo ang Diyos kapag may problema, lagi kang nakatulala na. Pero alam niyo po, ibang-iba yung Kristiyanong meron sa kanya si Lord na kahit anong bagyo, relax lang siya. Amen. Sino nakakaranas doon? Kahit ko di testimony ni ang Kuya Mansukat. Duwati kalis kung mga syaktag paadal. Yan. Datipis di puso na, datipis di bagbagina, nakunana, na Apo Diyos itibus ko. Amen. So nga kita man takaabay mo nung nakado problema na, huwag kang mag-alala. Kaya ni Lord yan. Ibigay mo kay Lord yan. Hallelujah. Amen. Si Kamin Tupay, nag-meeting ti leaders, ti budget tayo ka 15,000, 2,500 pa lang itinangtad. Di leaders yung kuna ti pusok, kuna ni Apo Diyos kanyak, huwag kang mag-alala. Sagot ko ang anniversary nyo. Palakpakan tayo man na Apo Diyos.
The inner strength ay kakaiba po. If the Holy Spirit in you, kuna na dito, the Spirit of God is in you, na there's something happen na hindi mo pa nararanasan. Kitan po natin, kuna na dito, tinan po natin yung verse. I pray that our glorious riches and my strength, you have power through the Spirit in your inner being, so that the Christ dwell in your heart through faith. So naapo Diyos, adda kanyang dipusom, apay kating madanagan ka. Sino ti tatay kan nanay dito yung madandanagan ta eskwela manen? Tapikem, pagbasi lang at tapik, ang kamadanagan ko nam. Naapo Diyos timang titibalon tanak mo. Hallelujah. Palakpakan man na po Diyos. The Holy Spirit empower you when you are weak. Kita man, nung nakapoy ka ni David, nung pag nahina na si David, ang ginagawa niya, lumuluhod at nagpapalakas. Dahil alam niya, kung wala ang Diyos sa kanya, matatalo siya. Kaya kung mahina ka na, anong gagawin? Lord, I'm weak. Be honest ka lagi. Lord, I'm weak. Nangihina ako. Kaya kung nangihina ka, mayroon kaming binubuo namin dito, the soul care. Pumunta ka kay Nanay Marieta. Tumayo nga si Nanay Marieta. Siya ang magre-report din sa amin. Sabihin niyo yung problema niyo sa kanya. Sige nga po, Nanay Marieta, tumayo po ako. Diyan po si Nanay Marieta, puntahan niyo lang sa bahay nila. Alam niyo po ba, pangarap kong church, may isang room dyan, ang tinatawag soul care room, na kapag mahina ka, maging honest ka sa kanya. Na Lord, ito yung problema namin sa bahay, ang kamututang sister na panak, tagkakapsot, taggaputahon, tikwartak. Kasi be honest spiritually because the Lord hear you kung mahina ka and the Lord give you strength. Kung nanapay dito the Holy Spirit guide you when you are lost. Kapag wala ka na, Lord, ibalik mo yung Espiritu sa akin para matagpuan kita muli. Kaya kung nawawala ka na, sabihin mo kay Lord, guide me again. Because the Holy Spirit is our guide and teacher. Kaya kung wala yung Espiritu sa atin, mahirap tayong mamuhay ng tama. There is sometimes, sino dito yung agaramid ti malikat dati conviction? Aramidak ba? Numadi. Aramidak ba? Numadi. Because the Holy Spirit, yun yung trabaho niya. At kung nanalo ka, masayang-masaya ang Diyos. Kaya po yung inner strength ay kailangan natin bilang isang Kristiyano. Dahil kung wala po ang banal na Espiritu sa atin, manghihina tayo. There are about two kinds of spirit in this world. Dalawa lang po ang spirit dito sa mundo. Ito po'y pakinggan natin mabuti. There are the two kinds of spirit. Number one, the Spirit of the Lord and the spirit of Satan. Kaya kung nagtatagumpay ang mali, andun ka sa espiritu na yon. Ngunit kung nagtatagumpay ang mabuti, andun ka sa spirit na yon. Dapat kang mamili, sa mabuti ka ba o sa masama? Hantayon mo, tibihag tayo. Lagi ko itong sinasabi kung mayroong mga prayer meeting at mga gathering dito sa church. Hindi natin hawak ang buhay natin. Yet sometimes nagkamali tayo. Yung pagkakamay na yun, ang siyang nagpapalakis nawa sa atin at nagpapabago sa atin. Walang perfecto na tao. Ikaw at ako still sinners. But ang gusto ng Diyos, kapag nalaman mong mali, huwag mo nang gawin. Tama? Ang totoong nagmamahal sa Diyos, uulitin ko, gumagawa ng tama. Ang totoong nasa kanya yung inner spirit or the Holy Spirit, tama ang pinipili niya. Amen. Kaya pilihin mo yung tama, kapatid. Ano na yung pang-apat? Ano na yung una? Balikan ko yung una. Ang una po ay yan. Direktor. Hi. Pangatlo. Okay, pang-apat, trusting in His timing. Ito po nakakatuwa. Lahat ng nag-aapura ay napapahamak. Tama? Love life lang. Ako nga, hindi ko naman
Pag love life ay nag-aapura na sasaktan. Sino po? Partak kaming nga partak, dandamag sangit ka na. Kaya po nagkakamali ang isang tao dahil sa pag-aapura. But you and I, trusting in His timing. Ecclesiastes chapter 3, anong po sabi niya doon? There is a perfect time for everything. Dahil sa gustuhan po ng iba na yumaman ng yumaman, alam ko ngayon yung mga kasali po sa mga part control, hindi na nakakatulog. Dahil anong saysay ng pera kung nasa kulungan naman na sila. Tama? Ang dali nilang yumaman, pero ngayon, ang alam ko, hindi na yan na nakakatulong. Kaya sabi mo sa katabi mo, maghintay ka ng panahon mo, kapatid. Huwag ka mag-apura. Alam niyo po ba, nag-aapura, sabi niya pa dito, na laging nadadapa. Kasi hindi na tinitignan yung daraanan niya, ka nadadapa siya. Sa buhay, dahil sa kakaapura mo, na makamtan yung pangarap mo, apura kang apura. Nakalimutan mo na yung nagbibigay ng pangarap. Kapatid, kahit anong gawin mong trabaho ngayon, kahit isubsub mo pa sa trabaho, kung kinalimutan mo na yung nagbibigay ng pangarap sa iyo, mahirap mong kamtan yung pangarap na matamis na galing sa Diyos. Kaya kapatid, huwag kang mag-apura. Ayusin mo yung relasyon mo sa Diyos at aayusin niya yung pangarap mo. Amen. Tingnan po natin yung verse. Sige nga anak, yung verse niya. Trusting in the Lord with all your heart and learn on your own understanding. And all your ways submit to Him and He will make your path straight. At kukunin ko dito yung word that in all your ways submit into Him. Lagi kong sinasabi to, isama mo kasi ang Diyos sa ng mga lakad mo. Alam niyo pong lalabas kami, kahapon lumabas kami ni Pastora, kasama namin si Tio. Ang prayer naming dalawa, Lord, sana mayroong magkakash sa pupuntahan namin. E napakadami nagre-reject sa amin. Then yung mga pupuntahan namin na hindi namin kinakaw, sila yung magtatawag. Ay, magkano yan? Mamaya, anday mo yung sinabi, the word reject you. But kung ang Diyos ay gagalaw, He will find way to bless you. Kung ang mga ibang tao ay nireject ka, ang Diyos, He find way to bless you. Amen. Kaya ikaw, kung merong nag-reject sa'yo na tao, kamagalala, He will find way to bless you pa rin. Kung merong mga business na nalugi ngayon, sino mga nalugi sa business? Ay, wala. Naku. Palakpakan natin ng Diyos, pinagpala talagang Rosales. Kung kayo ay nalugi financially, nawala ang lahat sa iyo, believe into the Lord. He will restore everything. In trusting in His timing, huwag ka lang mag-apura. Lord, ano yung gusto? Kaya nga kaming dalawa, kapag may mga mission kami, bayan mi, tinegosyo mi. Di ba, pumunta ka mga kami ng almost 2 weeks dito yung mga bata. 2 weeks, 1 week na naman kami sa Kalinga, 3 weeks kami hindi nagnegosyo, pero ang Diyos pa rin na nagpro-provide. May mga batang kumakain dito every Friday night hanggang Sunday, pero ang Diyos pa rin nagpro-provide. And because we believe that trusting in His timing to the Lord, at dati panahon na, ngayangat naman na po Diyos tibiyang mo. Sabi mo sa katabi mo, excited na ako na makita kita na pinagpala na ng Diyos. Palakpakan tayo man na po Diyos. Mamatiak in God's time. Sika kensyak in God's timing. Nagmayatan, nakitaan ton. Kasi yung pangarap ko na simbahan, may room dyan sa harapan. Pastor room. Makitak to luglugan yung nakaparking, idan to matagal ko nang hindi nakita sa arkitek. May mga engineer, mga teacher na, meron na tayong teacher naka-in, pero pag pray nyo pa rin na maka-in na siya talagang nag-i-experience pa lang, pero naniniwala ko next year makaka-in na yan. Si Ma'am CJ, papray natin si Ma'am CJ. Yung mga ibang professional dito, naniniwala ko, aayusin ng Diyos yung mga buhay nyo. At nakikita ko, pagagandahin ng Diyos yung pamilya nyo.
Naniniwala ko na lahat ng hahawakan niya yung mga kamay in His time, pagpapalain niya. Naniniwala ako that someday, ikaw at ako, hindi na umuutang, ikaw ang nagpapautang. Nyo kaya ta? Kaya yung sa taga-utang langan. Kayong nagpapautang na someday. Palakpakan na po Diyos. Kaya yung timing ni Lord is kaya nga lagi namin pinagpipray kay Lord that, Lord, kung paano ka namin nararanasan, Lord, iparanas mo din sa kanila. Because kami believe in God's timing, His timing is perfect. Madaming nahihirapan. Para bang, ganun ako dati kasi, gusto ko talagang yumaman na lang para makatulong pa sa iba, ganun yung sa amin, mag-asawa. Pero dahil sa kakaupuran, hindi namin nakalimutan namin i-balance. Kaya ngayon, my heart ay talagang nag-aapoy because balance everything. At naniniwala kami sa timing ni Lord. Sabi mo sa katabi mo for the last time bago tayo pumunta sa panglima, yung timing ni Lord is perfect. Hallelujah. Kaya nga, naragsakti puso, how many years ko pinag-pray ito? That answer prayer ko, itat na nga aldaw. Na kung nakapo Diyos, nung kalooban pa'y ngagkakadwa kami, sublim. Nos talaga nga si kami, kagkakadwa pa'y apo. Hangko nga lipatan ti pamilya nga ato eh. Because this family is the foundation din ng iglesia natin. Ang church po natin, kung saan nabibilang po, lagi kong ino-honor, na awan di pamilya mga ato'y awan ti Rosales Church. Na awan ating pamilya, awan tayo. Because God used this family to build this church, Rosales. Kaya nga, the perfect timing of the Lord is right now. No will ni Lord agaramid iti wagas na. Panglima, and worship team, maghanda na po kayo. Holding into hope. Faith, it acts a bridge between the unseen purposes of God and their visible manifestation in our life. Ano po yung hope? Yahan mo pa'y nakitkita. Kung na niyo prophet kanyak idi. Iti hope, yahan mo pa'y naiggamam, nga makika nga maigamam. Kaya kung nagdra-drive ako, nagdi-deliver kami ng, alam mo, laging kasama po yung ministry sa aming mag-asawa. Kaya double purpose lahat ng ginagawa namin. Like example, dating Newport da kanyami iding kulong-kulong. Kuna da kanyami gatangan yun, oray naglaka. Yung kunak mo, gaputa close, kasi ano ngayon, agsakay da rin yung member dito, sayang, kuna. So gumatang kaming kulong-kulungan. I-short my story manan. Habang nagda-drive kami manan, kunak, Lord, umadado ti deliveran mi kahit mi next year, L300 ti kahit mi nga gatangan. No L300, siyempre, nalagip ko manan, ginagauting tayo, bulbulod tayo manan iti L300. So nga nung mangarap ka mat, have hope in future, iraman mo ti church. Di ba? Nung mangarap ka, Lord, kung magkaroon sports car, talo makargana. Diba? Mangarap ka kasama si church, I want Toyota Haze, super grandia, di na dusing makargam. Tama? Sports car, tatalo makargana, pero the Toyota Haze, dati maisakay ko. So, nung mangarap ka, kamtam atoy, putputam, kung naman po Diyos, my hope, gagawin mo to. Kasi kung meron kang pananampalada, Lord, perform miracle. Kanana did yung verse natin yan, yung verse natin mga kapatid. Now, faith and confidence what we hope for assurance of what we do not see. Yung mga hindi mo pa nakikita, pero alam mo na gagawin ng Diyos. Sino pong naniniwala na someday, ikaw at ako, maganda po yung buhay? That is hope. Sino din naniniwala sa atin lahat na ang Diyos na pinaniniwalaan natin, siya po ay babalik para sa iyo? That is hope. Na nung mamatayak po Diyos, makadwa ka. Hallelujah. Nakuna na pa dito ay holding into the patient expectation.
Having only a positive expectation. Tinan po, dalawa po yung binigay kong meaning ng hope. Holding into the patient expectation. Meron ka daw pinanghahawakan na meron kang pinanghahawakan na expectation mo na gagawin ng Diyos. Yung pangalawa po, having only positive expectation. Yung hope puro dapat positive, hindi negative. Dahil kung ang negative mindset ka, yan po ay gawain po ni Satan. Gagawin niyan negative yung utak po natin upang hindi natin maranasan yung positive. Kaya sabi ni Dios, having a positive expectation. Dapat positive yung expectation mo na gagawin po ng Diyos. Maniwala ka na maganda at ang kinabukasan mo at ihinanda ng Diyos sa iyo. Amen? Hindi naman naniniwala na ang kinabukasan mo ay gaganda. Maniwala ka na nakahanda na nakapakandang plano ng Diyos sa iyo. Maniwala ka ng Diyos na buhay, iaangat niya ang estado ng buhay mo. Yan yung hope. Puro positive, hindi negative. Because the hope na negative po ay galing po sa ating kalaban. Alam niyo mga kapatid, Satan can perform you or insist to you a negative mindset para hindi makapenetrate po si Lord sa buhay mo. Kaya ikaw po ay negative na, ikaw ay negative yung pag-iisip mo, ang hirap gumalaw po ang Diyos. Kaya lagi kong sinasabi, before ako mag-end, turn the negative into positive. Sige nga po. Lagi mong tatandaan ito, na lagi mong gagawin, iti-turn mo yung negative na nangyari sa'yo into positive. At dalang gamin isursuro na apo Diyos king ka. There's sometimes, pati negative ka, papasulo mo na apo, puro negative mo, apo ka. No. Tingnan mo kung ano po yung nasa likod. Meron lang gustong gawin po ng Diyos at itinuturo sa'yo, kaya nangyayari po yung mga negative na yan. Sometimes, bunga iter-aramidan tayo. Sometimes, kaya po hindi nakakagalaw ng Diyos because sarado na yung utak natin. Hanggang dito na lang yung pamilya ko. Hanggang dito na lang kami. Ganito na lang kami. Alam niyo po ba, Satan ay pour out the generational curses. Pansinin niyo po sa pamilya niyo na may mga pamilyang diretsyon na hindi nakapag-aral. Ang kanilang mga anak, kanilang apo, hindi nakapag-aral. It because the negative mindset. Kaya kung isaw ay isang pamilya na puro negative yung nakaraan, change your negative into positive. Makakapag-aral ako, aayos yung buhay ko. Kung yung pamilya mo ay, yung mga nakaraan ay mga pamilya nyo noon na hindi masaya, pinag-aralan namin sa Markman, break that curses na ikaw at ang mga anak mo, ang mga apo mo ay magiging masayang pamilya. Find the root. Kung ang pamilya mo ay lulong sa, ay nasabi laging testimony ni Pastora, in-testimony na naman yung last Sunday, na si tatay noon ay, because sa kanyang ama, napunta kay Juan, at very praise the Lord, wala nang pumalit sa kanya. Dahil meron siyang anak na dalawang lalaki po. Si Bayaw Marlino at si Jay. Pero because sa pananampalata ng tatay, isinuko niya yung bisyo na sa sugal, wala nang nagmana sa kanya. Amen. Kaya lahat ng negative na iniisip mo ngayon, give it into the Lord and He will perform a positive mindset na punong-puno ng pag-asa. Amen. Kung yung mga anak mo hindi nakapagtapos, ikaw hindi ka nakapagtapos, break that curses. Itong anak ko na ito makakapagtapos. Kung wala kang sariling bahay, yung pamilya mo umuupa lang, I believe into the Lord, I believe in you, God. Meron akong positive thinking. Magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Amen. Sino pa nagre-renta dito? Be honest lang, nagre-renta. Wala, praise the Lord. May sarili silang bahay lahat. Sino dito may magandang trabaho na? Ayan. Change the positive and negative. I will do my best at kasama ako ni Lord. Maganda yung trabahong ibibigay ni Lord sa akin. Tayo po tumayo lahat.
At ako'y tapos na po mga kapatid. Tinatawagan ko yung singers. Before tayo. Oh God. Alam niyo po ba yung pagtaas po ng kamay? Para shindarabasya. Kung until now Kung until now puro negative po yung pag-iisip po natin, believe into the Lord. Habang kinakantanan yung ngalan mo itataas, surrender into the Lord. Surrender your life into the Lord. Ang Diyos po ay gagalaw. Ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos ay hindi nagbabagong Diyos. Ang kanyang kadakilaan ay tapat at hindi nagbabago. Habang tinatas mo yung kamay mo, ibinibigay mo lahat ng mga negatibo. Ang mga sakit mo, maniwala ka, gagamutin ka ng Diyos. Yung mga kapos financially, in the name of Jesus, rasa takarararabashi. I-restore ng Diyos at iaangat yung lahat ng negosyo mo. Dakila ka, Panginoon. Rabababashandarararashi. Sa ngalan mo, Panginoon. Jesus. Sige nga po, habang kinakanta natin for the last time, isipin mo kung anong gustong gawin ng Diyos sa'yo. In future, gagawin yan ng Diyos. Kung nangangarap kang maganda yung bahay, magkakaroon ng mga sasakyan, magkakaroon ng negosyo, uunlad ang kinabukasan mo, isipin mo ang Diyos ay gagalaw. Sapagkat ikaw ay tapat. Sapagkat ika'y mabuti ka, Panginoon. Panginoon, narinig mo, Panginoon, ang kanilang mga awitan, ang pagtaas nila ng kanilang mga kamay, ang pag-isip nila, Panginoon, sa kanilang gustong gawin. And I declare, sa nagtaas mo ng mga kamay, buksan mo yung pintuan ng pagpapala dyan sa langit, Panginoon. I declare blessing. I declare protection. I declare peace. I
declare yung pagmamahalan sa simbahan na to. I declare unity. I declare yung pagtutulungan. I declare in the name of Jesus, walang pamilya dito, Panginoon, na hindi nila ma-encounter yung pagmamahal mo. Walang pamilya dito na hindi nagkukulang, bagkus punong-puno sila ng pagpapala. Ang pagmamahal mo'y mararanasan nila, Panginoon, na rasya, tarararabababasya. Muli, Panginoon, we apply the blood of Jesus and the wall of fire covering sa members na to. Kailanman, Panginoon, hindi makakalapit anumang tangka ng kaaway. Rinuyurak ako sa pangalan ni Jesus. Bagkus, Panginoon, lagi kanilang may encounter yung pagmamahal mo sa kanilang tahanan. At dapat ti pamilya dito'y Apo Diyos handa nga buo. But if I raise your hands into you, my God, buwang iti pamilyada. Tano naragsak da Apo Diyos nga kita'y tayo tanagan mo. Bendisyon na mabugarod mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Panginoon. Sayo lamang, Panginoon, Rashi, Kira, Rarababasya. Tinatawagan ko si Pastora. Sayo ko pinapapilit. Before benediction, pwede ba tayong manalangin sa mga kaluluwa na wala pang relasyon? Dahil ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos para mag-invite. Ipanalangin mo ngayon yung gusto mong i-invite at ang Diyos ay gagalaw. I count on 3. Ipanalangin natin yung Psalm 1 hanggang Psalm 5. Yan yung pupuntahan natin. Mag-i-invite ng mga kaluluwa upang tanggapin nila ang Diyos na punong-puno ng miracle. Ilihans natin, kapatid, yung patungo sa South Elementary School. In count of 3, sabay-sabay tayong manalangin. Banggitin natin yung Jesus, Jesus, Jesus. 1, 2, 3. Panginoon, marami kaming mararanasan. Salamat po, Panginoon. We declare your goodness and power. Miracle upon miracle. Transforming life upon transforming life. Salamat po, Panginoon. Dinideklara namin yung katagumpayan. Walang brownout, walang ulan, walang bagyo. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Itinatas ka namin and we apply the blood of Jesus covering in South Elementary School. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay to receive the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the love of God the Father and the grace and mercy of our Lord Jesus Christ and the sweet fellowship of the gentle Holy Spirit be upon us all forever and ever. Amen. 5 minutes, makakaupo tayo. 5 minutes lang, meron tayong pag-usapan lang, 5 minutes. 5 minutes, mga kapatid, at yung mga bago, usher, mamaya pumunta dito sa harapan. Ganito po yung pag-usapan po natin, mga kapatid.